Magandang araw mga kaibigan. Pagbigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng Sara Region 6. Tungkol ito sa ginawa ng Coast Guard. Pagbigay ng matataas na ranggo sa tatlong civilians. Okay. At dito sabi, the Philippine Coast Guard has truly become a clown institution, katatawanan. This is what our Philippine Coast Guard has turned into. It seems that being corrupt is now the qualification to earn the rank of Admiral in the Philippine Coast Guard. Just look at this list of so-called honorary officers. Liza Marcos, Vice Admiral, Auxiliary, 3-star General Equivalent. Martin Romualdez, Vice Admiral, Auxiliary, 2-star General Equivalent. Larry Gadon, Rear Admiral, Auxiliary, 2-star General Equivalent. Yan po ang mga litrato nila. Oh. Ang gandang, nakakainggit. Wow! So, dagdag pa dito. This is a complete mockery of the military and uniformed service system. The PCG has lost its integrity and credibility by rewarding political allies and controversial figures with the highest honorary ranks instead of upholding honor, service, and integrity. The institution has become a stage for political favoritism and corruption. If this continues, the Philippine Coast Guard will no longer command respect. It will symbolize everything wrong with our government: corruption, nepotism, and moral decay. Ayan po. Ang caption, a national disgrace. The Philippine Coast Guard honor system has become a political circus. Okay. Ito ang masasabi ko lang ha. As a whole, lalo na yung rank and file ng Philippine Coast Guard, mataas ang respeto ko. Kasi sa experience ko plus marami akong relatives na nasa Coast Guard ngayon. May mga kaibigan ako nasa Coast Guard. As a whole, matino ang Coast Guard. And they are doing it best. Yung mga sigalot sa West Philippine Sea, yung halos hindi na kumain yung mga ibang Coast Guard na nagpapatrolya. Saludo ako sa mga rank and file ng Philippine Coast Guard. So, wag natin silang idamay. Ito lang nakakalungkot. Itong pagbibigay ng ranggo sa mga civilians. Normal ito hindi lang sa Coast Guard, sa Army, Navy, Air Force. Meron binibuild up yung reserve force. Itong auxiliary, equivalent yan sa mga reserve force ng Coast Guard. Ang concept niyan, yung makatulong itong reserve or auxiliary in fulfilling the mandate or mission of the Coast Guard. Kaya, yung mga ganito, binibigyan mo ng honorary rank, dapat yung mga, example, negosyo nila, mga may fishing boats. Sa Navy, ganyan yan May kilala ko na Rear Admiral, Navy Reserve ito dami niyang mga fishing boats. Nakalimutan ko, Commodore, I think, Tan. Yeah. Ayun ang tunay. Base siya sa Mindanao. Kasi may fleet siya ng mga fishing vessels In times of war, or mamobilize yun. Isang unit sila, may unit. Nakalimutan ko yung unit. I-activate lang yung unit. Yung lahat ng fishing vessels ng Commodore na ito, wala na.
ready to use na ng Philippine Navy. Ganon ang concept. Kaya itong auxiliary dapat ang nabibigyan yung may maitulong sa Coast Guard. So ang tanong, First Lady, Lisa, anong maitulong niya sa Coast Guard? Maliban sa pagiging First Lady niya. Ay hanggang 2028 lang na lang sila eh. After 2028, may power, influence pa ba siya? No. Romualdez, anong may tulong niya? Sa ngayon siguro, speaker siya dati, congressman, meron nakakapagbigay ng pundo. Lalo na si Larry Gadon. Wala nga siyang nagagawa sa kanyang trabaho na advisor kunuha yung poverty alleviation. Loging-logi po tayo dito kay Larry Gadon. Magkano bang sweldo niya as presidential advisor? Yung article ng Philippine Star noon, I think 4.6 million a year ang sinisweldo natin sa kanya. Anong ginagawa niya? Tapos bibigyan mo pa siya ng 2-star. Talagang mapapailing ka talaga. Kaya hindi mo masisi itong nag-post nito na it has become a clown institution. Magbasa tayo sa mga comments. Amando Camposano, 100% agree dahil dapat dyan priority yung mga nasa maritime firm. Yun. Yung nasa dagat ka talaga. Kasi ang Coast Guard, bantayan mo ang ating karagatan. Yan. Malala ko tuloy yung nung World War II sa may English Channel, yung malapit nang ma-annihilate ang libo-libong Allied forces dahil hinahabol sila ng Germany. Kailangan nilang tumawid from France, from Dunkirk ba yun? Dunkirk, France, patawid sa England. Wala, kulang ang barko ng British Navy. Anong kwan? Ang mga civilians na may mga yate, mga civilian, sila ang nagpadala ng ang dami, although malilit lang ng mga vessels, nakatulong sila sa pagtawid ng hundreds of thousands of Allied soldiers. Naligtas sila sa kapahamakan ng German offensive. Yun ang ganon dapat ang ginagawa ng Coast Guard and Navy. In fairness, ganon ang nakikita kong ginagawa ng Navy. Wala akong nabalitaang kinomisyon ng Navy sa reserve force nila na walang silbi. Dito, I'm sorry to say, itong tatlong ito, walang maitulong sa Coast Guard. Maliban lang sa ngayon. Pagdating ng 2028, wala na. Useless na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa kanila para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mag-atok na gyud sa balay ni Ante. So lipay kayo ang nagtabang sa iyaha na makabalay na si Ante. Okay, balo si Ante, gitabangan ra siya. Kabalay na gyud si Ante. Sandayungan nyo dak dia. Kali mo mani